Katatapos lang ng medisina ni Linda sa isang universidad sa Kabikulan. Nais ng ama niya na isa ring doktor na magpakadalubhasa pa siya sa ibang bansa bago siya tuluyang magpraktis ng piniling propesyon. Ngunit tinais niyang mag-intern sa isang pampublikong ospital sa sentro ng Kabikulan. Maganda si Linda. Ang singkit ng mga mata na parang laging tumatawa ay binagay ng malagong kilay at mahabang pilik mata. Ang isang paris na biloy sa magkabilang pisngi ay lalong nagpapatingkad sa kagandahan ng maamon niyang mukha. Kaya naman sa edad niyang 25 years old, nakapagtatakang wala pa siyang katipan. Parang hindi niya pansin ang kanyang mga tagahanga na laging naghahangad na makuha ang kanyang atensyon. Ngunit tila ba na ang kanyang atensyon ay laan lamang sa kanyang pamilya at sa napiling propesyon. O umiikot lamang ang kanyang daigdig sa kanyang pagiging pediatrician at pagiging kaisa-isang anak ng kanyang mga magulang na kapwa rin mga kinikilalang mahusay na manggagamot sa kanilang lugar. Nakadarama siya ng fulfillment sa tuwing nakikita niya ang mga sanggol at mga bata niyang pasyente ay gumagaling sa kanyang pagpapala. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, hindi siya naniniwala sa tadhana o kapalaran. Naniniwala siya na ang tao ang lumilikha ng kanyang sariling kapalaran. Naniniwala siya na sa bawat araw na binibigyan tayo ng pagkakataon na piliin ang ating mga gagawin sa bawat pangyayari na nasa harapan natin at ayon sa ating mga pagpili, nakabatay ang tinatahak nating kapalaran. Subalit, may ibang ideya ang tadhana. Nagtatakda ito ng mga daan na iisa lamang ang patutunguhan. Kaya kahit anong daan ang ating piliin, iisa lamang ang kahahantungan. Ipinatawag siya ng direktor ng ospital. Nagtataka man, mabilis na tinungo ng kanyang mga paa ang koridor patungo sa opisina ng kanilang direktor. Nang marating ang pakay na pinto, ay marahan niyang pinihit ang hindi nakasusi na pintuan. "Oh, ikaw pala Doktora Abarintos," bungad ng direktor nang sumungaw siya sa pinto. Malamig ang hangin na nagmumula sa tahimik na aircon sa loob ng opisina ng direktor. "Tuloy ka and have a seat," sabi pa nito. Sabay turo sa isa sa mga bakanting silya sa harap ng lamisa nito. Umupo siya sa itinurong silya at humarap sa kausap. May hawak na sulat ang direktor at iniabot ito sa kanya. Imbitasyon ito sa ating ospital para sa isang medical convention na gaganapin sa Sorsogon City. Magpapadala tayo ng isang kinatawan bawat departamento, sabi nito matapos iabot sa kanya ang imbitasyon. "Ikaw ang isa sa napili kong ipadala mula sa PIDYA." Binasa niya ang imbitasyon. 3D Symposium on Nuclear Medicine. Interesado siya sa tema ng symposium. Lihim siyang nagpasalamat at isa siya sa napili ng kaharap upang dumalo sa sinasabing konbensyon. "Maraming salamat po, Dr. Carrion. Isa pong malaking karangalan na isa ako sa mga napili na dumalo," nasabi niya pagkatapos na sinabayan niya ng bahagyang pagyukod bilang paghalang. "Isa ka sa mga masisipag at mapagkakatiwalaang intern ng ospital na ito," sagot naman ng kaharap. "Isang magandang exposure ito para sa mga intern na tulad mo." Iwan niya kung nakita ba ng butihing direktor ang pagkislap ng kanyang mga mata at isang matipid na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi na nagpalabas ng dalawang magagandang biloy sa kanyang magkabilang pisngi. Tumayo siya, sabay abot ng kanyang kanang palad sa kaharap.
Tumayo rin ito at tinanggap ang iniabot niyang palad. Nagdaop palad sila. Bahagya siyang yumukod bilang pagbibigay pugay sa direktor. "Thank you uli, ma'am," nasabi niya at pumihit na siya palabas ng pintuan hawak-hawak ang imbitasyon. Banayad na binabagtas ng sinasakyan nilang van ang kahabaan ng Maharlika Highway patungong Sorsogon City. Isang araw iyon sa buwan ng Marso. Tag-init. Pero ang van na service vehicle ng ospital ay may aircon. Kaya naman hindi nila nararamdaman ang alinsangan at alikabok sa labas. At habang matuling binabagtas ng van ang simentadong daan, hindi maiwasan ni Lynn ang mapansin ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Para siyang may hinahanap. Ngunit kung ano iyon, ay hindi niya matanto. Mukhang malalim ang iniisip ng muse ng Albay General Hospital . Nagulat siya nang marinig ang sinabi ng katabi at napangiti siya sa tinora nito. Tinutudyo marahil siya ng katabi dahilan sa siya ang napiling pinakamagandang muse sa ospital na kanilang pinaglilingkuran sa katatapos pa lang na idinaos ng taon ng sports festival ng ospital. Nagagandahan lang ako sa mga tanawing dinaraanan natin. Dipinsa niya habang tinatapunan ng kunwaring pag-irap ang kausap. Sinabayan niya ito ng pagngiti na nagpalitaw ng dalawang magagandang biloy sa kanyang magkabilang pisngi. At ako naman, excited ako na makaharap ang isa sa mga lecturer ng symposium. Sabi ng kausap. Excited ako na muling makita si Professor Artemio Domingo. Sabi pa nito na kinagat pa ang labi. Napabaling ang tingin niya sa kausap at napagmasdan niya ito. Si Dr. Lia Buenviaje ay tulad niyang intern at isa itong neurosurgeon. Maganda ito. Maputi at makinis ang kutis. Ang chinita nitong mga mata ay parang laging ngumingiti. Isang masayahing personahe ang binabadya ng katauhan nito. At ang mga Buenviaje ay kilalang angka ng mga politiko sa kanilang lugar. Si Professor Artemio Domingo ang guest of honor sa aming pagtatapos. Paliwanag nito. At mind you, Dr. Abarintos. Sabi pa nito na nangingislap ang mga mata habang nagsasalita. Ang gwapo-gwapo niya. He is the man of my dreams. Pagtatapos nito na parang teenager na kinikilig. Napangiti siya. Marami na siyang nabasang mga artikulo ng nasabing professor tungkol sa medisinang nuklear at talagang magaganda at nakapagbubukas kaisipan ang nasabing mga artikulo. Malay mo, siya na ang hinahanap mong Mr. Right? Parang nagulat siya sa ibinuka ng kanyang bibig. Diba Doktora Buenviaje? Dugtong pa niya na parang inaarok ang iniisip nito habang nakabaling sa katabi ang paningin. Lia na lang o Lee for short. Pakli naman ito na iniabot ang palad. Tumango-tango siya. Okay, Lia, kulmilin naman para di gaanong formal. At nagkatawanan sila. Habang ang mga iba pa nilang kasama sa van ay nakapikit ang karamihan. Welcome delegates, 3D Symposium in Nuclear Medicine. Welcome Professor Artemio E. Domingo. Bumulaga sa kanila ang welcome signage na tarpaulin sa harapan ng Hotel Nabinyo ng 3 araw na symposium. Pagkalagin nila sa counter ng hotel, ay inihatid na sila sa kanilang mga kwarto ng romboy. Magkasama sila sa isang kwarto ni Lia. Simple lang ang kwarto na napunta sa kanila. Typical sa mga hotel
na may dalawang kama na may tig-isang lampshade sa may ulunan, tig-isang utility cabinet na may lamang Biblia, dalawa rin ng closet na may tig-dalawang paris ng sinilas. Ang isang sinilas ay pang banyo. Pagkalapag ng kani-kanilang mga malita, agad na pumasok si Leah sa banyo. Naiwan siyang naglalagay sa closet ng mga dala niyang damit mula sa malita. Inayos niya ang kanyang mga dalang sapatos. Isang rubber shoes at isang sapatos na leather ang kanyang dala-dala. Ang sapatos niya na leather ay katamtaman lang ang taas ng takong, sapat lang nadagdagan ng kanyang taas na 5'6". Nang lumabas na ng palikuran si Leah, nakahanda na ang kanyang bisan. Ibig niyang maligo agad at alisin ang panlalagkit na nararamdaman niya. Mauna na akong mag-shower, Le. Sabi niya na hindi na hinintay ang tugon ng kausap. Dali-dali na siyang pumasok sa banyo. Sige, Len, at ako naman ang mag-shower pagkatapos mo. Dinner daw at 8 p.m. Narinig niyang sabi nito matapos niyang isara ang pinto ng banyo. Malinis ang banyo. Maganda ang simpleng design ng mga tiles. At maganda ang pagkakaakma ng cubicle ng shower. Malinis ang tuwalya na nakasabit sa dingding ng banyo. Pero nasanay na siya na gamitin ang dalang sariling tuwalya. May nakakahonding toothbrush at ilang bote ng shampoo na may pangalan ng hotel. Subalit sa mga ganitong pagkakataon, nakaugalian na niyang huwag ipaubaya sa hotel ang personal na mga gamit sa personal hygiene. May dala siyang sariling shampoo, toothbrush, sabon at alcohol na hand sanitizer. Sinipat niya ang sarili sa salamin. Inayos ang nakalugay na buhok. Tuluyan na niyang hinubad ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. Isinampay niya ito sa nakalaang sampayan at tuluyan na siyang pumaloob sa shower cubicle. Isinara niya ang glass partition ng cubicle. Inilagay niya sa medium ang heater ng shower at binuksan ang gripo ng shower. Ang malaulan na patak ng tubig ay bumagsak sa kanyang buhok pababa sa maamon niyang mukha. Ang maligamgam na tubig na malayang dumaloy sa buo niyang katawan ay tila ba mabining haplos ng isang bihasang masahista. Nanonood ito sa kanyang mga kalamnan na nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Matagal siyang naglunoy sa loob ng shower cubicle. Maingat niyang sinabon ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay tinuyo niya ito ng dalang sariling tuwalya. Nang lumabas siya mula sa banyo, ay maganda na ang kanyang pakiramdam. Gabi, maliwanag ang buong function room ng hotel. 4 na kwarto iyon na pinag-isa para sumapat sa dami ng delikado na dumalo sa naturang simposyum. Nang lumabas sila ni Leah sa kwartong tinutuluyan, nakaputing t-shirt lang si Lynn na binagayan ng kopasing jeans. Naka-rubber shoes lang siya. Kung titignan mo siya sa malayo, hindi mo aakalaing isa siyang doktor. Mas aakalain mo siyang isang artista sa mga Korean drama. Ang simpleng kasuotan na jeans at t-shirt ay lalong nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Hindi siya mahilig sa make-up. Manipis lang na pahid ng lipstick sa labi at ang simpleng pabangong paborito niyang pabango ang kumukumpleto sa kanyang personal na pag-aayos sa sarili. Kabaliktaran silang dalawa ni Leah. Naka-formal dress ito na skirt na binagayan ng ilang mamahaling alahas na suot na kwintas at pulsiras. Ang likas na kaputian ng kutis nito ay lalo pang pinatingkad ng makapal ngunit maayos na make-up. Mula sa malayo, si Leah ay isang diyosa na nagniningning sa kagandahan at karangyaan. Isang maikling palatuntunan ang inihanda ng mga organizers ng symposium. May inimbitahang mga lokal na mga awit at isang banda na bago pa lamang gumagawa ng pangalan.
Umupo sila sa lamisa na laan sa kanilang grupo. Parang nauhaw ang pakiramdam ni Lynn, kaya pagkaupo ay hinagilap niya agad ang baso ng tubig sa harapan at tinungga. Agad naman itong sinalinan ng panibagong laman ng umiikot na waiter na naka-assign sa kanilang lamisa. Matapos ang maikling palatuntunan, sumunod ang masarap na hapunan. Masarap ang buffet na inihanda ng hotel para sa mga participants ng symposium. Pakiramdam ni Lynn, nabusog talaga siya. Lalo pa at paborito niya talaga ang halayang obi bilang panghimaga sa masarap na hapunan. Kasalukuyan silang nagpapalipas ng pagkabusog nang i-announce ng mga organizers ng symposium na magkakaroon ng impromptu party ilang sandali sa lobby ng hotel. Ito raw ay para magkaroon ng pagkakataon na magkakilala ang mga delikado. Isang sandali pa, ang lahat ng naroon sa function room ay inanyayahan ng magtungo sa lobby ng hotel na dagling inayos upang magsilbing ballroom. Hindi sanay silin sa mga ganoong pagtitipon. Kahit pa noong college days niya, bihira siyang dumalo sa ganitong mga okasyon. Kaya habang nagkakasayahan ang lahat sa maingay na tunog ng banda, palihim siyang tumalilis at tinungo ang dako ng hardin ng hotel. Mabuti at hindi gaanong maalinsangan sa labas ng hotel. Maganda ang pagkakadesinyo ng hardin. Presko ang hangin na ibinubulong ng mga punong akasya na sadyang inihilira upang bumukod sa hardin. Nakita niya ang isang mahabang upuan na yari sa matigas na kahoy sa gitna ng hardin. Napatingala siya sa kalangitan. Kabilugan pala ng buwan. At nang lumapit siya sa upuan, nakita niyang tanaw na tanaw mula dito ang bilog na buwan. Dahan-dahan siyang naupo at isinandal sa matigas na sandalan ang malambot niyang likuran. Pinagmasdan niya ang liwanag ng buwan. Blangko ang isip niya. Pinagmasdan niya ang tila paglalayag dito sa piling ng mga ulap. Kay gandang pagmasdan, ang malapilak nitong liwanag na sumusuot sa masingsing ulap. Minsan tila ito pinalilibutan ng malabulak na ulap. Minsan naman, nag-iisa ito sa kalangitan na walang kasama kundi ang mga kumukutitap ng mga dagitab sa kanyang likuran. At hindi na malaya ni Lynn ang paglapit ng isang anino. Naramdaman na lang niya ito nang bumulaga ito sa kanyang harapan. "Would you mind, Doktora Abarintos?" Napatingala siya sa aninong bumulaga sa kanyang harapan. Ang liwanag ng buwan ay nasa likuran ni Lynn na umiilaw naman sa mukha ng kaharap. Paano siyang nakilala nito? Hindi niya natatandaan na kilala niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Pero makisig ito at mukhang kagalang-galang. Ito ang pumasok agad sa isip niya. Kinapa niya ang ID tag sa kanyang dibdib. Tinignan niya ito. Nakasulat dito ang kanyang buong pangalan. Lahat ng mga delegates ng symposium ay may tagbilang ID. Subalit walang tag ang kaharap. "Anong kailangan mo, mister?" Pabitin niyang tanong sa estranghero sa kanyang harapan. Tumayo si Lynn habang nagsasalita. "Team na lang, doktora," sabi nito habang pinagmamasdan siya sa liwanag na isinasaboy ng mga ilaw ng hotel at sa liwanag na rin ng bilog na buwan. "Nakita kitang nag-iisa dito sa hardin. I presume isa ka sa mga delegates na nagkakatuwaan sa lobby at gusto mo lang ma-enjoy ang ganda ng buwan dito sa hardin." Paliwanag pa nito. "Hindi lang ako sanay sa mga sayawan na tulad niyan." Inginoso niya ang maingay na parte sa lobby. Natanaw sa dako nila ng kausap. "Pariho pala tayo, doktora.
Puro kaliwa yata ang paa ko, kaya di natutong sumayaw. Pagpapatawa ng kaharap. Nangiti siya sa sinabi nito at mata man niyang napagmasdan nito. Mataas kay Lynn ng mga 2 pulgada sa tansya niya ang kausap. Mataas ang ilong, makapal ang kilid na nagpapatingkad sa mga malamlam na mga mata nito na parang nangungusap. Ang personabi ng lalaki ay isang kagalang-galang at may malawak na pinag-aralan at kakayahan. Para siyang namamagnito sa kaharap. Nakadarama siya ng kakaibang sikdo sa kanyang dibdib. At nang mapagmasdan niyang ngumiti ito, lumitaw ang nag-iisa, ngunit malalim na biloy sa kaliwang pisngi nito. Para siyang namalikmata. Ngayon lang siya nakadama ng ganitong damdamin. Lalo pa sa isang estranghero na ngayon niya pa lamang nakilala.